Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos lumabas ang balita na nagsalita na at tila tahasang nanindigan ng bagong DILG chief na si Vic Rimulya na hanggang sa ngayon ay inosente ang Duterte administration at mga isinasangkot na opisyal na kapulisan kasunod ng paratang ni dating PCSO Chair Rowena Garma sa aniyay madugong kampanya kontra droga noon ng pamahalaan. Matapos ang tila walang katapusang pagdinig ng House Quad Committee ng Kongreso na di umano'y pilit na dinadawit ang mga Duterte ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ito ang nakakagulat matapos ang pananahimik former Chief of the Philippine National Police na si Guillermo Eleazar tila binasag na rin ang katahimikan at tahasang nagsalita. Di man pinangalanan ngunit datapwat sa sa katotohanan at tila napahiya ang ilang mga buhayang kongresista sa Kamara at ang kasalukuyang gobyerno na tila pilit idinadawit di umano ang dating Pangulong Duterte sa madugong kampanya kontra droga. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang hinimok ng kasalukuyang hepe ng PNP na si Police General Romel Marbel ang mga dating hepe ng PNP na linawin ang kanilang mga tungkulin sa drug war ng administrasyong Duterte. Ito'y kasunod ng pagbigay pahayag ng dating Police at PCSO General Manager Rowena Garma ng di umano'y sistema ng pagbabayad at pabuya para sa pagtumba sa mga sospek ng droga noon ng war on drug ng administrasyong Duterte. Sa kanyang naging affidavit, iginiit ni Garma na sina Senator Christopher Bungo at dating National Police Commission NAPOLCOM Edelberto Leonardo Di Umano ay kasama sa pagpapatupad ng kampanya. Ngunit dating PNP Chief Guillermo Eleazar nagsalita na at tila sinampal ng katotohanan ng Quad Committee ng Kongreso at si Garma matapos sabihin ito sa isang pahayag na wala siyang natanggap na anumang utos hinggil sa di umano'y reward system para sa anti-illegal drug operation sa kanyang naging panunungkulan sa organisasyon ng pulisya. At sa paggunita nito sa isang pahayag sa 6 na buwang panungkulan bilang Chief PNP noon, kumpiyansa itong hindi sumailalim sa briefing o nakatanggap ng anumang tagubilin mula sa sinuman tungkol sa sistema ng pabuya, pagsasagawa ng mga operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa nga nito na ang tanging tagubilin na natanggap nito kay dating Pangulong Duterte ay gawin ang tama at legal. Kung ating matatandaan, si Guillermo Eleazar ay nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas mula Mayo hanggang November 2021 sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte at tumakbo din ito bilang senador noong 2022 sa ilalim naman ng senatorial ticket ni Lacson at Soto na nakatuon ang kanyang plataforma sa pagpapabuti ng kapayapaan at kaayusan at sitwasyon ng seguridad ng Pilipinas. Kaya ayon sa ilan sa ating mga kababayan, imposible di umanong hindi ito magsabi ng totoo na walang nangyaring reward system para sa anti-illegal drug operation ng administrasyong Duterte panahon ng kanyang panunungkulan bilang PNP Chief, dahil bukod sa kilala itong matapat at matapang na PNP Chief ay hindi rin ito naging kaalyado ng Duterte administration. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng taong bayan na magkomento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Ayan na, nagsalita tumistigo na mismo ang dating PNP Chief na si Eleazar. Basag kayo lahat ngayon. Mahiya naman kayo, galing na mismo kay Eleazar na walang reward system na nangyayari sa panahon ng dating Pangulo. Ihinto na ninyo yang walang kwentang hearing na yan. Nasayang lang ang pera at tax ng taong bayan. Hindi yan ang pangunahing problema ng bayan, kundi mas lumala pa ang mahal na mga bilihin at kakulangan sa trabaho, mababang pasahod. Mabuti na lang may dating PNP Chief Eleazar tayo. Nabulabog tuloy kayong lahat, mga buaya kayo dyan sa House of Crocs. Kahit anong paninira sa mga Duterte, solid Duterte pa rin ang taong bayan. Mga Duterte lang ang may malasakit at
pagmamahal sa bayan. Napatunayan na kung paano magtrabaho ang mga Duterte. God bless the Duterte. Salamat Lord. Marami pa ring nanindigan para sa katotohanan na naging opisyalis ng bansa. I salute you, Sir Eliazar. Yan si PNP Eliazar. Gaya rin yan ni Kong Marcoleta. May paninindigan at may prinsipyo. Sila ang kailangan ng bansa natin. Tapat, maaasahan ng mamamayan at may malasakit sa bansa. Unquote. Ito, ulitin ko ha, hindi ho ito maka-Duterte. Ito'y tumakbo ho sa ilalim po ni Senator Lacson. Ayan ha. Ito po, October 14. October 14, 2024. Ex-PNP Chief Eliazar, no order received on anti-drug of reward system. Ito, sinabi niya, recalling my 6-month tour of duty as Chief PNP, I am confident to say that I neither underwent a briefing nor received any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drugs operation. Wala, sabi niya, wala sa aking 6 na buwan bilang PNP chief na nakatanggap o nagkaroon ng briefing na merong reward system. Tanungin ko kayo, kung may reward system sa pulis, sino makakaalam nun? Alam na nasa ilalim. Siyempre, unang-una makakaalam nun yung PNP chief. Hindi kasi tandaan ninyo, what is the purpose? If there is a purpose for a reward, di ba? Anong purpose niyan? Para maubos ang adik. Siyempre, unang-una niya sasabihan yung PNP chief. Bakit ko ina-emphasize yun? Kasi nga, kasi pag si Bato, madali natin yan sabihin, kasi maka Duterte yan eh. Hindi aamin yan. Hindi to maka Duterte. Tumakbo nga to sa ilalim ni Lacson eh. Di ba? Hindi sa ilalim ni VP Sara Duterte o di Marcos. Hindi. Ito sabi, ano daw yung instruction na ibinigay lang ni Duterte? And the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte was to do what is right and legal. Di pahiya kayo mga ungas kayo. Sira ang kwento nyo. Former Senator Trillanes, you recognize? Ba't yun ang boses itong congressman na ito, no? Pasosyal, Senator Trillanes, recognize. Pareho sila ni Fernandez. Si Fernandez, siya yung pasosyal na nagko-copy. Yung tipong magsasabi ng mga follow-up question. Yung follow-up. Ito naman, masyado siya eh. Naalala ko yung kanta na to eh. Adelay. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang. And I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin suggested... Di ako sure kung tinanggal siya, pero kung tinanggal man siya kasi nakipagkuntsabahan sa'yo. Di ako sure kung tinanggal siya, pero... ako, feeling ko naman, kung ako si Duterte nga naman, kung makikipagkuntsabahan sa'yo, na maglabas ng mga hindi magagandang at hindi totoong data, talaga naman sisibakin ko rin. Pero hindi natin alam. We're not sure about that. Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan.
pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, well, ano rin yan, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Alam mo, kita mo dito pa lang po alatang halata na po ang target po talaga is impeachment. Obvious na obvious itong mga birada ni Trillanes. Lagi niyang isinasangkot si VP Sara Duterte. Alam mo 'yon, feeling ko lang naman, I'm not sure about this. Maybe yan ang deal. Yan ang deal ni Trillanes sa mga congressman. 'Di ba? O sige, entertaining ka namin, sabi siguro ng mga congressman. Entertaining ka namin. Pero ilagi mong idadawit si VP Sara Duterte. Ha? Kailangan ipitikin mo si VP Sara Duterte. Kailangan meron niyang pang-impeachment. Kasi si PRRD, sisiraan lang namin yan. Okay na yan eh. Hindi naman tatakbong presidente yan. Bawal na eh. Pero si Sara Duterte, siya ang tatakbong presidente na makakalaban ng aming boss. Pag nanalo daw yung boss namin, may bonus kami lahat. Siguradong may iPhone 16 Pro Max mga kabit namin. Pagka nagkataon, no, masarap na naman yan sa pag-uwi namin sa mga sa mga kabit namin yan. Mantakin mo, may dalang iPhone 16 Pro Max sa mga kabit mo. Siguradong bajingjing na naman yan. Gago! Kaya tingnan nyo, pinipilit talagang idawit si VP Sara. Thank you very much for Sir, I have to Secretary respond Trillanes. to it. This guy President, is with all due very... respect, I'll have to follow the rules. Itong problema dito sa congressman na ito, napakasira din ng ulo no? Alam niyo kung bakit? May akusasyon yung si Trillanes. Bakit ayaw mong pasagutin yung inaakusahan niya? 'Di ba? Tama po ba 'yun? Inakusahan ka tapos ayaw mong pasagutin. Sasabihin mo may rules, may rules. It's unfair. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead? Yan po ang plano nila. Plano po nila yan. Talagang i-on the spot si Duterte na sumayin ng waiver para, alam mo yon, para ibabuo yung kwento nila. Di ba? Kaya lang, hindi hutanga si Pangulong Duterte. Pag alam niya na po, pag condescending yung question or di kaya, pag merong sasabihin that would implicate him. 'Di ba? Kasi alam mo, sa ito para ho sa kaalaman ninyo, ang mga abogado magagaling. I mean, ikaw ang nag-akusa. Ikaw ang nagsabi niyan, 'di ba? Ikaw ang merong pinapatunayan diyan. Why would I give you authority in getting any evidence that would, 'di ba? Somehow madidemanda ako. Oh, I mean, ako kahit wala akong pera, halimbawa lang, wala naman akong pera, 'di ba? Tapos aakusahan ako na ganito, na tumatanggap, bla bla bla. O kunwari lang, may wetting pa ba? Kunwari lang, hindi ako sure. Tumatanggap yun si Banatbay ng wetting money. Halimbawa lang, kasi hindi yung kapanahon na namin wetting pa eh. Tapos are you willing to sign? Okay? Ikaw ang nag-akusa. 'Di ba? Ikaw ang nagbigay ng nagsasabi niyan. Dapat you should be responsible in presenting the evidence. Don't get it from me. 'Di ba paulit-ulit na nangyayari yan diyan eh. 'Di ba sasabihin niya, pinatay ko yung ganito, pinatay ko yung ganito. Tapos laging tatanungin niya, "Sir, may pangalan po ba kayo?"
Alam mo, ang laging sagot ni Pangulong Duterte, hindi ko na matandaan. Kasi kayo nag-aakusa na mamamatay tao si Duterte. Eh di kayo maghanap ng ebidensya. Hindi yung spoon feed sa inyo, ito pinatay ko to, ito pinatay ko. Even if it is true, which is not true. Sabi nga ni Pangulong Duterte, it's hyperbole, di ba? Even if it's true, why would I give you the name of those DDS? Ganun din po yun dito, mga kababayan. Oh. I mean, assuming this is true. Am I stupid to give you authority na ako ang magbibigay sa'yo? Hindi, ikaw nag-ukus eh. Gago ka ba? Yan yung sinasabi ni Duterte. Kaya nabuisit na siya dito. Oh, ito na yung sagot niya na nabuisit siya. Kaya niya sinabi ito. Tomorrow, will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. I'll give you, sampalin ko sa Mr. Chairman. session suspended. Session suspended. Lulo mo. Nagalit si Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit? Ito yung angle kung bakit nagalit si Pangulong Duterte at inambangan niya si Trillanes. At makikita nyo dito si Trillanes, talagang medyo umatraso ang ang tapang eh. Tila natakot. Eto. Yan, no? Hindi na makatingin, no? Tatawa-tawa na lang kunwari, pero ang totoo, iba na. Grabe, nangyayari sila dyan. May pakinggan lang natin kasi Please observe proper decorum. We are in proper decorum. Grabe yung mga arte dito magsalita, no? a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum Hindi contempt mo. Puro kayo daldal eh. Contempt nyo na. will be implemented regardless of who you are. Bakit hindi Regardless contempt? of who you are. Ay, kala ko ba, We live regardless by of who a you set are. of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. Pwede nyo i-contempt. may. Takot kayo eh. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Wala pala kayo, puro kayo forma. Just so that we can put to rest this Eto. issue of Ito yung angle. Ito isang angle. Ha? Maganda itong angle na to eh. Makikita nyo dito talagang kung bakit nagalit si Pangulong Duterte. waivers because it's been going back and forth. Panay kasi yung kagatlabi ni Trillanes eh. Medyo nabuisit si Pangulong Duterte dun eh. Ano ba ito? Ba't kagat ng labi? Anong kagat ng labi? Mga ganun si... Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it Ngayon, no, kumakagat labi eh. Nasagwan siguro si Duterte. Hindi eto, tanong ko sa inyo. Bakit kaya nagalit si Pangulong Duterte dito? Letter A. Dahil sa matinding kasinungalingan na ipinapakalat ni Trillanes. Letter B. Dahil katabi niya si De Lima. Letter C. Dahil nandidiri siya at kinakagat labi siya sa harap. Mga ganun si Trillanes. Kasi kung ako nga naman, kunwari dito, di ba, nasa Japan tayo. Kunwari may makasabay ako sa tren, tapos titingnan ka ng ganyan, kakagat labi. Kung nasa Pilipinas yun, naku po ba, yari sa akin yun. Hindi, mantakin mo, kagatan ka ng labi ng ganyan, tapos nakatingin sa'yo. Ano sa tingin nyo? Hindi, ako, nagtatanong lang ako. O letter D, all of the above. Ay, nako, kagat labi. trying today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Ayun, kumagat na naman. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi ko alam kung nasarapan ba siya doon sa pagsabi ni Duterte na sampalin ko sa publiko.
Hindi kasi, di ba, iba, sinasampal-sampal, umaga nung ganun, pumapalo-palo pa. Nasasarapan eh. Di ba? Hindi ko alam kung bakit kumagat-labi pa siya. At parang kinilig siya. Ito, tingnan niyo. Ayan, Fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Kumagat-labi. Sandali nga. Baka sabihin nyo niloloko ko kayo eh. Timing yung pagkagat-labi niya eh. Lakihan natin ha. Lakihan natin. Yan. Tingnan ninyo ha. Timing na timing yung pagkagat ng labi niya eh. Doon sa pagkasabi niya, sampalin ko sa publiko. Yan ang reaction niya. Trillanes, kinikilig ka ba pagka sinasampal yung ano mo? Tingnan niya. Fourth, will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Sabay kagat. Sampalin ko siya sa publiko. Timing eh. Timing talaga eh. Ano ba, Trillanes? Kinilig ka ba? Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. Sampalin ko sa Chairman. session Session suspended. Sabi. Ulo. Ano ulo lang yan? Ang babastos ito mga amiga. Ulo lang yan. Ulo. Tingnan niya ha. Kung papaano ako, feeling ko lang naman. Ako nagtatanong ako sa inyo. Feeling ko umatras ang ano nito ni Trillanes dito. Kinabahan ho siya eh. Andan yung mga nakapaligid dyan na kinabahan ho siya eh. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. Sampalin ko sa Chairman. session Session suspended. Sabi. Yan no, kinabahan no. Tingnan niya. Bigla na siyang umiwas ng tingin eh. Tapos tinitingnan niya yung ano niya, security niya. Kung nasa likod. Hindi ako tingnan niyo lang, obserbahan niyo. Fine with that, Mr. President? Obserbahan niyo si Trillanes. Focus kayo kay Trillanes. Anong reaction niya? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. Sampalin ko sa Chairman. session Session suspended. No, ganun pa siya kunwari eh. Akala niya hindi siya papatulan. Diyan, tumitingin na siya. Tinitingnan niya. Sino ba itong mga nakapaligid? Biglang tumingin na siya doon sa ano. Hoy, proteksyonan niyo ako. Ayan Ulo muna, huwag mo na tatawid. Ayan na. Wala mo na tatawid, ulo. Can we please observe proper decorum? We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be... Ito mga nakapaligid na yan eh. Yung mga naka-gray, I think, mga tao ng Congress, di ba? Pero yung iba, except tong nakasalamin yung mga nakaitim at saka yung nandiyan sa likod, parang mga PSG to eh. Siyempre, pa rin po ni Pangulong Duterte. Kaya nga pa na yung lingon ni Trillanes ng gano'n eh. Dali, sino ba mga nakapaligid sa akin? Tingnan nyo. Biglang tatayo na si Trillanes. Pupunta siya doon sa hihingi siya ng tulong doon sa mga congressman. Implemented regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules
will be followed and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Sorry ho. Hindi pumarin, hindi pumarin. Tumayo na. Oh. Atras na, oh. Pinatras na siya ng tao niya, eh. Atras ka na muna, sir. Sabi siguro. Nagtago sa likod ng congressman, oh. Ba't ka nagtago dyan? Di na nga nakatingin sa si Duterte, eh. Nagtago ka pa dyan sa likod. Nakikita niyo yung mga naka-uniforme. Ayan, yan yung mga ano. Pero alam mo, mabait pa rin po si Pangulong Duterte dito kasi nag-sorry pa rin po siya sa mga congressman na sinasabi niya kasi na high blood lang daw siya. Eh kasi ikaw ba naman ang kagatan ng labi? Hindi ka ba mag-high blood nun? Diba? Kagatan ka ba naman ng labi? Ganun ang ka ba naman? Kita mo, dahil pa rin nagbibideo sa kanya kahit sa camera. Yari kayo, bukas ng bukas, wala na kayo dyan sa camera. Wala na. Pag nakita kayo ni speaker, tanggal na kayo dyan sa camera. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!